Ito ang isa pang kabanata ng aking buhay, ang espiritualidad. Matagal akong naghana sa Diyos sa aking buhay, at ngayon ay natagpuan ko siya. Samahan niyo ako, habang ibinabahagi ko sa inyo ang mga panalangin magkakabisa sa inyong buhay. Uturuan ko kayo kung paano tutukuyin ang inyong problema gamit ang mga targeted prayers. Nakatutok na panalangin, na tiyak na gagana. Ang tanging kailangan dito ay magkaroon ng pananampalataya at manalig sa Diyos. Handa na. Magsimula na tayo. Mula sa aklat ng Filipos 4:11. Ang pangako ng Diyos ng paglalaan, provision. Nag-alala ba kayo tungkol sa inyong pananalapi ngayon? Pakinggan ang pangakong ito. At tupunuin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ito ay tungkol sa probisyon, paglalaan. Ito ay tungkol sa pag-aalam na totoo ang Diyos. At ang kanyang supply ay hindi naubos kailanman. Kung matagal ka nang nananalangin para sa isang tagumpay, breakthrough, panghawakan mo ang katotohanan ito. Ang yaman ng Diyos ay walang hangganan, at ang kanyang pagmamalasakit sa iyo ay personal. Isagawa ito at ipanalangin ang nag-isang prayer bullet, panalangin sandata, na ito sa loob ng minimum na 2 hanggang 5 minuto. Gagana ang panalangin sandata na ito, kung may pananampalataya ka sa Kanya. Ang pangunahing susi dito ay ang iyong pananampalataya lang. Kung walang pananampalataya, hindi sasagutin ang iyong mga panalangin. Kung mas matagal ka nanalangin, mas malakas ang bisa nito sa espiritual na mundo. Narito ang panalangin. Nasusulat, gagawin akong ulo ng Panginoon at hindi buntot. Ako ay mapapasa itaas lamang at hindi sa ibaba, sa pangalan ni Jesus. Ang kailangan mo lang gawin ay ulitin ang nag-iisang panalangin sandata na iyon sa loob ng hindi bababa sa 2 minuto. At paminsan-minsan ay bitawan ang panalangin iyon at huwag kang titigil hanggat walang pagbabago o paglago sa iyong buhay. Kung nagbunga ito para sa iyo, ibahagi mo ito sa iba. Sinasabi sa Biblia sa Genesis 12, 2:3, gagawin kitang isang dakilang bansa, at tagpapalain kita. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Magiging pagpapala ka sa iba. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo. Susumpain ko ang sinumang sumusumpa sa iyo. Lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain dahil sa iyo. Sa madaling salita, maging pagpapala sa ibang tao at pagpapalain ka rin ng naayon. Itepe ang amen kung naniniwala ka sa pangakong ito. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Filipos 4:11. Pupunuin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Kanyang pupunuin iyon alinsunod sa kanyang kamanghamanghang kayamanan. Ang kayamanang ito ay dumarating sa iyo, dahil ikaw ay kay Kristo Jesus. Isang paalala na ang Diyos ang pinakahuling tagapaglaan, hindi ang ating mga trabaho o mga sitwasyon. Kwento ng pagninilay sa Filipos 4:11. Tersik ang kumot ng seguridad. Bakit hindi ang iyong sahod ang iyong tagapaglaan? May isang walang humpay na kasinungalingan na sinasabi sa atin ng mundo. Ang iyong sipag ang iyong pananggalang, hedge. Ginugugol natin ang ating mga araw sa pagkakatig sa balanse ng ating bangko na para bang ito ay isang salbabida, life raft. Itinuturing ang ating titulo ng trabaho bilang isang sagradong kumot ng seguridad. Sinusuri natin ang merkado, hinahabol ang susunod na promosyon, at nabubuhay ng may mababa, matagal, na ugong ng pagkabalisa dahil alam natin, sa kaibuturan, na ang pinagmulan ng ating probisyon, ang ating sweldo, ay likas na mapangani. Ano ang mangyayari kung dumating ang abiso ng layoff? Ano ang mangyayari kung bumagsak ang kontrata? Bigla, ang pundasyon na itinayo natin sa pagsisikap ng tao, ay parang gumuguhong buhangin. Oras na upang marahas na hukayin ang ugat ng pagkabalisa na iyan. Oras na para tigilan ang pagtingin ng pahalang sa mga kalagayan ng mundong ito, at magsimulang tumingin ng patayo sa isang dinatitinag na garantiya na nagbabago ng lahat. Hindi lang ito feel-good theology. Ito ay isang radikal na deklarasyon ng katotohanan sa ekonomiya. Pinag-usapan natin ang Filipos 4:11. Isang talata na dumudurog sa idolo ng makamundong probisyon at nagtutuwid ng ating pagtuon patungo sa tanging pinagmulan na hindi kailanman matutuyo. At tupunuin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay hindi lang nangangako ng probisyon. Itinatatag nito ang Diyos, hindi ang iyong mga kalagayan, bilang ang ultimong ng iyong buhay. Inaalalahanan tayo nito na ang ating mga pangangailangan ay sinusukat hindi sa pamamagitan ng limitasyon ng ating 401k pondo o ng kasalukuyang job market, kundi sa pamamagitan ng dimaarok, walang limitasyong kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Kung pagod ka na sa pamumuhay sa pagitan ng iyong lumiliit na sahod at ng iyong lumalaking pangangailangan,
Samahan mo kami habang dinidiskubre natin ang radikal na katotohanan ito. Sumisisid tayo ng malalim sa kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilipat ng iyong tiwala mula sa pansamantala patungo sa walang hanggan. At sa wakas ay makahanap ng tunay na kapayapaang pampinansyal at emosyonal. Mag-Google search, Elisha Goodman at mag-subscribe sa kanyang newsletter. Ako ang buhay na totoo ang Diyos at sinasagot pa rin niya ang ating mga panalangin. Alamin kung paano at makipag-ugnayan sa amin bilang isang prayer eagle warrior. Mandirigmang agila ng panalangin. Andaan, mahal ka ng Diyos. Gaano ka man kasalanan, naghihintay siya sa iyong pagbabalik. Pagpalain ka ng Diyos.